iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ikaw ba'y mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alamat kung sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Sa salita ng Diyos binabahagi nila, upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaalaman natin ay nadaragdagan sa araw-araw nating napapakinggan. Di lang yan dito ay may kasiyahan, kalungkutan ay iyong malilimutan. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay binigaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. iRadio mga host ay nakakamangha, talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Marami ang nakaabang, di ba nag-uumpisa? Kasiyahan ay talagang nakakamangha. Ang lahat ay masaya kapag nagkita-kita, kapatid ang turingan sa bawat isa. Dito ay talagang talented ang lahat, papakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na, upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio marami kang matututunan, salita ng Diyos tiyak mo malalaman. Mula sa mga pastor na nagpupugian, maging sa mga pastora na nagagandahan. Araw-araw dito ay may kaganapan, lagi lang happy at walang iyakan. Minsan ay meron ding mga asaran, ang lahat ay game makipagkulitan. Mga host, aba hindi magpapakabog, Mamshi ang nag-iisang matchong host. Siyempre si Mamshi na palaging pretty, dahil ang tawa niya ay talagang nakaka-energy. Meron pa si Doc SP na very bright, balitaktakan niya ay talagang mapapa-alright. Lahat ng yan dito lamang matatagpuan, kaya wala nang iba pang dapat puntahan. Dito lang yan sa iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako.
Susan Guevara, and mahal na mahal kita, Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat, magandang people. At magandang mainit na naman, humid dito sa Los Angeles. Ito po ang Irish araw po ng Tuesday, August 26, 2025. Wednesday naman din sa inyo. May pasok na ba mga eskwela? Yes. I think so. Balik eskwela, balik trabaho na naman po tayo. Kaya na naman hanggang Biyernes. Putol ang sweldo, pero okay lang na at least kahit nakapagpahinga. Tonight, makakasama po natin Pastor Arwin Nunez. Para sa salita ng buhay. Ma'am, si bumati na. Hello, babati na ako. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. They say I'm only a sweet 16. Uy, ano na may tsura mo? Never- Hindi ko napansin niya. Kasi may headband ako. Alam niya, oo. I'll be your long hair lover from the liver. Alam mo title na kinakanta mo? Lagi mo na lang kinakanta yung... Ngayon ko lang kinanta lagi. Madalas. Kailan? Gagalitin na naman ako eh. Utang na Hindi naman. mo alam yan. Kanta yan ng Michael Jackson. Ha? Nung maliit pa siya. Hindi ko alam. Yan Ano? yung mga nauna niyang kanta. Hindi ko inabutan yan. I'll be your Hindi ko inabutan long yan. hair lover Minsan from ko the naman. Liverpool and I'll do Ay, di mo alam ang everything title you eh. say. Lagi mo nga- Liverpool. Ano pa ba? Liverpool. Kanta ni Michael Jackson yan. Jackson. Wala. Michael Jackson. Talaga, oh. Bibigay na. Alright. Good morning po sa inyong lahat. Maganda tayo lahat. Dahil medyo nagbago ang temperature ngayon dito. Nagkaroon ng marine layers. Kaya ang haring araw ay hindi gano'ng sumikat. Medyo malamig-lamig. Nagnap kami kanina. Nakatulog ako. Praise God. Ayos lang naman. Okay lang. Ayan. Oh? Aha. Yung buhok mo, ano na may itsura? Hindi ako nag-shampoo kaya tinali ko ng ganyan. Ayan, imbis na mag-sombrero ako, yan na lang. Kasi may terno talaga yan. Nung pinakat ko ito, pina-alter ko, sabi ko yung sobra gawin mong sombrero. Pantali ko ng buhok para pag mainit. O, di ba? Alright. Ayan. So, yun lang. Okay. Okay, Thank you bye. po. Bye sa inyo. Super init kanina at... Kasasabi ko lang, hindi mainit. Super init naman. Super init sa akin. Ano mo Sa'yo. body temperature ko eh. Noong umaga talagang marine layer. Kala mo Oo. yung Lumamig din. malamig Lumamig siya. Feeling Okay. Baguio ang dating. Okay lang. Siyempre, Pero mga summer bandang nga 10 o'clock, wala na. Summer nga, it's summer. Don't you understand? Kaya na, namimiss ko na yung mga lamig Tapos talaga. pag malamig naman, Uy, ay nako, oy, Takip na never takip ako nagreklamo sa taglamig. lagi ka naman nagre-reklamo. Hindi Ano ako ka ba nagre-reklamo naman? pag taglamig. Mabuti naman kung gano'n. Oh. Yabang mo naman. Ay talaga. Eddie ho-ho. Sige na, bumati na Okay. tayo. Baka magkaasara na Bati naman na tayo. Alright. Aawayin mo na naman ako dito at mahirap na. Good morning guys! Yes! Ay, nakataas yung aking ulo. Tuesday at Wednesday naman dyan sa inyo. Welcome sa Alright. ating Tuesday edition ng iRadio. Okay. At Hala. steady kayo dyan. Tomorrow, si Kaambo. Baliktad. Siya ang magpapasabog bukas. Ayan. Yan. Kaya steady ka lang din kayo dyan. Malay nyo, may bit-bit din ang mga Q&A si Pastor Arwin mamaya. At malay nyo, surprise! Ay, ganon. Take note. Kaya hindi natin alam kung nangyayari. Biglaan na lang. Gulatan na lang tayo, guys. Okay. Una sa ating listahan for today. El Grace. Kabigting. Grace. Elaine Gonzalez. Maribeth Gamos. Mel Cruz. Rachel Joy Benitez. Pastora Mervic Lejano Cruz. Colin Kabigting. Rosie Culibao. Negra Pepita. Ang babaeng negra pero mestiza. Mary Gillette Rodella.
Ayan, ito minsan bibigyan ko rin ng magandang ano ito eh. Okay. Bansag. J. Tristan Alejandro. Ang ating Jonakis. Okay. Lala Carmina. Hello. Attorney. Okay. Charmaine Rabago Rodriguez. Yes. Pastor Sammy Santos. Ayan oh, Pastor Sam. May bitbit ka bang Q&A para bukas ha? Glyza Villarosa. Huwag mong medyo pahirapan mo ng konti. Rejoice Sophia. Ayan. Hello everyone. Amy dito. Amy dito. Hello. Huwag ka mag-alala. Pinaplano ko na paano kita kikidnapin ha? Shout out daw kay Pastor Sammy and Pastor James Valdez Ay, family. Pastor James. Ano ba yung tsura ni Pastor James? Ano yung tsura ni Pastor James? Gandang lalaki. Nakalimutan ko na itsura. Oh. Kamukha ba ni Eddie Mesa yan? Hindi. Oh. Kahawig siya ni Eddie Mesa. Kamukha ni Okay. Ay, nako. Ewan ko sa iyo. Okay, hello sa ating sa mga churches na sumusubaybay sa iRadio. Yes, counterpart. Okay, Morong First Church of the Nazarene, Christ the Living Stone Fellowship, World Teresa Church of the Nazarene, Sambahang Kristiyano sa Parada, Holy Light Church of the Nazarene, Arenda Church of the Nazarene, Community Faith Assembly of God, Jesus is Lord, Lamb Church, Fresh Culture West Covina, Bethel Church Orami, Jesus the Ultimate Savior Mission, Love of Christ Christian Family Church, Life Transformation Fellowship Church, JCTLM Halang Naguba Church of the Nazarene, Jesus Christ the True Light Ministries, Philippine Pentecostal Holiness Church Batasan, Amazing Hope Christian Church International, Light of the World Church of the Nazarene, Face to Face Church Inc., World, ano ba yung church ni Pastor Maridet? World of Hope, ayun naman. Nakalimutan ko. Ayun, World of World of Hope. Ewan, nakalimutan ko. Sorry po, Pastora. Hindi ko pa nakakabisado. Yari. Bukas, ayos yan. Palo ka rin. Ayos na ayos yan. Okay. Hello tayo kay Jocelyn Espena. Good morning, Jocelyn. Ayan. Ayos. World of Hope. Word of Hope. Hindi nakalimutan ko na talaga. Ba't di mo sinusulat? Nakakalimutan. Ang daming church. Malalaman ko yan ulit. Mamaya i-check ko yung aking yung aking listahan. Siyempre ba din? Yan. Check, kabigting. Hi, Che! Che! Check. Check. Pag nakasar ka, Che! Check. Hello, Nanay Marichu Gamon. Nanay Marichu! Okay. Kaya patay na patay sa'yo si Papsi. Ano naman? Oh, tama. Konting mali ko, patay agad ako. Hindi naman ang problema eh. Patay na Word patay of nga siya hope. sa akin eh. Konting mali, patay agad. Hindi kay Pastora Maridet. Ah. Nakalimutan ko na talaga. Word of Hope ba yun? Allah, Hindi. Allah. I-check natin mamaya. Mahala ka. Ay, Kasi Nazarene na sila dati hindi. oh. Ano ba naman itong damit ko? Ayusin ko nga sandali. Okay. Ayan, di ba? Puro ribbon yung katawan ko. Yan na lang. Ay, Yan na lang. mga bago nating balita. Hindi na pala bago, kahapon pa ito Ano eh. yung balita? Yan, si General Nicolas Torre ay sinibak na sa pwesto. Talaga, ha? O nirelieve na siya. Ayan. Parang close kayo. Hindi kami close. Ewan ko siya. Parang kayong close. Alam na alam mo ang buhay. Close encounter. Ano naman tayo, chismoso tayo sa regarding sa Okay. politics sa ating bansa. Hindi yan politics. Tsaka Ha? especially dito sa nangyayari sa DPWH. Ano ba naman Yung yan? mga contractors. Buti na lang di ako naging contractor.
Kundi Ikaw yung tractor. tractor na lang ako pwede pa. Mahirap ma-involve sa mga ganyang issue. Buti na lang yung simple lang ang buhay. At wala kang iniindang mga problema, kontrobersya sa Let me love you, buhay. Carmelita. Nakakatulog ng mahimbing. Let me love you, Carmelita. Yun lang alam ko. Let me love you, Carmelita. Hello, Mami Irene Manalo. Yeah. Yes, Mami Irene. Mami Irene. Merry Christmas sa inyo. At syempre, si Pastor Rocco. Yun, Rocco. Ayan. Pastor Rocco. Next Monday ay September na. Ayun na. Oo. Sisilip na siya. Oo. Next Monday, which is Tuesday po dyan sa inyo. Sisilip. Wala pong iRadio. Hindi nga siya nanalo eh. Ay, hindi. Meron ulit. May contest ulit. Okay na. Papanalunin na nila yan kasi nababash na ang EB. Uy, bakit mo alam? Siyempre, sinusundan ko siya. Close kayo, no? Very close. Ah, Ah. bahala ka. Okay lang Mami Irene. Lagi po kasi ako nahihilo dahil sa taas. Oh, dahil siguro dahil mainit. Kaya Mainit. tumataas ang BP nyo. Oo. Keep hydrated po, Mami. Oo. Drink a lot of water. Inom lang ng tubig. Tsaka medyo tatayo-tayo kayo ng konti para mag-circulate yung mga dugo natin sa katawan. Yes. Mahirap yung nakahiga parate para Opo. yung lungs natin nagpapangsyon. Okay. Hello rin kay Mami Pastora Flosser. Mami Flosser! Silip-silip lang muna at nasa Pastors and Leaders Conference daw po. Ay, Okay lang po. sisilip-silip lang si Mami Flosser. Meron silang activities Yeah. ngayon. Okay? It's okay. Ayan. Kamusta na ang Pastora Marivic Lejano? Magaling na yan. Okay na ba siya? Yeah. Pwede namang huli ng isda? Ayan. Namimiss ko pagka nagbibideo siya nanguhuli ng isda. Sabi ni Pastor June, believe ang mga bansa sa talino ng Pinoy. Pero ayaw nila ang politics natin at traffic. Ayo, Siyempre. mahirap. Alam mo, ang Pinoy madiskarte sa buhay. Kung ano-anong naiimbento niyang trabaho, no? Yung mga, lalo sa pagkain. Iba ang Yes. Pinoy. Pero sa politics, ay, mahirap. Ewan Okay. ko ba. No Ay, comment nako. na. Sabi nga ni J. Tristan, dati po akong engineer sa government. Oo. Buti na lang po, inalis na po ako ni Lord Don at Oo. engineer na po ako ng church namin. Very Yeah. good. Okay, perfecto. Ratio the third. Ay, classmate! Hello. Good morning! Mahirap kasi, lalo pagka nasa DPWH ka. Ay, nako. Especially yung mga congressman daw ang nag-approve. Wala nang bidding. Ano ba yan? Utang na loob. Ano ba to? Ano ba tong programa natin? Free tip? Hindi, radio tayo. Yeah. Free talk. Bahala na si Lord sa kanila. Free talk tayo. Hello tayo kay Tisay Heart. Bisay, Hello hi! Tisay, hello kay Mami Miss Conferido. Ay, nga pala. Kay, sino pa ba? Nanonood siya ngayon. Si Dulce Amor. Resyo, nanood. Kasama kami nila Ferdy, kinasal na si Ferdy again. Kinasal na siya nung last week. Kasama kami nila Louie and Abner Nung nung Saturday sa reception. Ayan. Kung gusto mo, padala ko sa'yo pare yung yung picture nung Di man lang nagpicturan nun. bagong misis. Ha! Maraming istorya. So, hindi mo pa naman alam yung Nasa story. nasa Canada ata si Boy Res, parang Boy. Kaklase niyo ba siya dati? Yes. One of the Mr. Nice Guys sa school namin, yung St. Patrick's School dyan po sa Project 8, Quezon City. Ayan, mabuhay yung mga nanonood ng iRadio, yung mga taga St. Patrick. Quezon City. St. Patrick. St. Yeah. Patrick. Diyan po nag-aral si Papsi sa Project 8. Ayan.
Batch 1980. Ayun, nahalata tuloy. Nahalata tuloy yung edad. O ano ba yun? Nadulas. Nako. Ay, yung nung college ko, 3 years kong tinapos yung college ko. Talaga lang Yes. Full ano ako parate. Ano yung aking schooling hanggang summer. Nagsasama ka. Ako advance ako noon. Ayan. Okay, hello 21 muna. units binabanatan ko noon. Mhm. Ayan, madaling natapos si Popsy. Actually, 3 years and a half pala. Yeah, Lynn Salas. Lynn Sales! Hello, good morning. Good morning! Ayan. Mga taga Langit Street, nakakamiss na sila. No? Ganun siguro, generation to generation, tapos na yung mga taga Antipol. Ano ba the people Yeah. back? Ayan. Okay, good morning tayo kay Bing Pasqua Yes, yes. sa Dubai. Birthday mo na, di ba? 3 araw pa. Malapit na. 2 days ka lang pala. Eh doon 27. Magpapansit tanton ka para humaba buhay mo. Ayan. At isarado mo ang Dubai. Yeah. Sarado mo bintana diyan. At magdasal, magpasalamat. Yeah. Yan ang importante. Kahit na tayo lang nagse-celebrate, mag-pray lang tayo at magpasalamat kay Lord for another year ng ating buhay. Yeah, hello tayo kay Pastora Mary Jane Saboy Omlin. Yan! Shout out kay Pastora Mary Jane. Yung kanyang topic kagabi. Repentance or pagsisi. Parang sa yung natapos yung init na sobra, parang may sisipunin ako. Kaya uminom ako lagi ng tubig. Pagsisi. Paano ba? Si ano daw, si pastor sa amin nung nag-aaral siya sa Piatti, madalas nasa sinihan. Ano? School bukol. School bukol. School bukol yan. Yan, ako graduate dyan sa UE Recto. Yan. Wow. Oo. Naalala ko yung Pinky Pop nung araw dyan. Dyan ako kumakain parating spaghetti tsaka sundae. Yung ice cream na paborito ko dyan. Marami nang nawala dyan sa Recto ngayon. Nagaya nung Broadway Centrum. Nung araw, dyan ang Broadway Centrum. At saka yung Magnolia ice cream nung araw dyan sa Aurora Boulevard. Wala na ba yon? Cybels. Yung sa Aurora, yung tapat ng St. Paul. Wala na. St. Paul. Yeah. Okay, hello muna kay Ate Bernadette. Hello, kaka. Hindi naman tayo nakakapunta dyan. Umuwi tayo, kaya hindi natin. Yung sa Recto ng araw, maraming tukso dun sa pag-aaral. Andiyan yung mga ano ba yung mga computer games tong araw? Yan. At saka yung tawag to, mga sinihan. Uy, nako. Lalo sa tabi ng UE, yung anong tawag ito. Nakalimutan ko na yung pangalan no. Uptown, yan. Uptown Hotel, Motel. Oh my gulay. Hindi nga. Papasok ka doon? Oy, oh my gulay. Sino kasama ko roon? Alam nga naman mag-isa ka lang. Oy, konti na lang magiging pare na ako nung araw. Ay, nako. Hindi ako. Hindi natuloy. Hindi nga. Kahit anong yung mga klase ko, wala akong hilig sa chicks. Imagine kung nagpari ka. School bahay lang ako. Kawawa Nung naman. nag-high school ako. Kawawa naman yung mga pare. Uy! Ay. Naimbag na bigat, Mat. King ka, Pastora Mary Jane Sabi Omni. Ayun. Naimbag na bigat daw. Ayan, sa mga Kapampangan, Maya Pabengi. Yes! Sabi ni Mami Erin, ang dami daw kasing sinihan sa Recto na. Oo, dami sinihan no. Doon naman ang maraming sinihan. Yung palabas nun Superman, yung part 1, tsaka yung Jaws, at tsaka Blue Lagoon, yun ang mga kapanahonan na inabutan. Nasubukan ko din mag-cutting class na. Uy! Barkada kami, nanood kami ng sine. Never ko nagawa sa buong buhay ko. Marami kami, nangalahati yung yung klase namin. Ito, kababaeng tao. Ano, bulakbol to ng Ay, araw. isang beses yan. Oo. And then, maano ako noon, marami ako lagi ang leader.
Hindi kasi alam mo yung rekto ng araw, magulo yung araw, maraming hold-upan noon dyan. Kaya maaga pumapasok. Pagdating ng hapon, mga alas 3, alas 4, nakakauwi na ako noon. Kaya nung araw, ganun ang kalakaran ko noon. School, bahay. Yun lang, ang aking nakagawian ng araw. Kaya, tapos summertime, yan. Panay summer ko nung araw. Kaya, madali nakatapos. May mga bilyaran pa dyan nung araw. Tsaka yung kasikatan pa ng mga kwek-kwek nung araw. Yung mga, anong tawag dito? One Day Old Chicken ba yun? O yun, yung mga inabot. At tsaka yung Sandra Mongo Dice. Ewan ko, hindi ako nag-street food noon Hindi yung Kasi ganito. hindi ako kumakain ng turon without the sugar. Ewan ko siya kasi pamalo ko rito. Hahampasin ko na naman ito. Turon-turon ka pa dyan. Hindi nga ako nag-street food nung araw. Naku. Kasi wala naman akong pambili. Alam naman, kakain ka, wala ka naman pambili. Ay! O, diba? Very cool Pero during that time, may trabaho ni si Papsi nung araw. Naku, college, grabe ka naman. Ako working student ako. Working dati. student na ako nung araw. Saan ka naman nagtrabaho? DCMBFM. Nag-aaral ka? Yes. Sa gabi, Talaga? sa gabi yung schedule ko. Really? Pero weekend ako noon. Really? Yes, during weekend. Friday night, Alam mo bang- Saturday. Yun. Ano ako, frequent listener ng DZMB. Frequent listener ako ng DZMB noon. Tumatawag ako lagi doon. Yan, dyan sa North Bay Boulevard na botas yan nung araw. At kasama namin dyan ang DZRH. At yan ang isang broadcaster si Papsi nung araw. Kaya sanay na sanay tayo sa balitaktakan. Okay. Ay, station ID na pala, nakalimutan ko. Don't take na. Ano na sa'yo? Ige ay medyo Flipping gumino. Uhe bong sahada. Kamsamida. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto. 31. 30. Aray! 30 minuto, 30 minuto. 31. Hindi, yan dyan. Ayun, naging isa na tuloy. Kanina, 30 lang eh. O, 31 minuto. Magkalibas ang ikapito ng gabi. Kami po yung live na nag-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, US of A. Speaking of turon, si Iska po nagtitinda ng turon, kamote Q at mga fishball. Salamat sa Lord. Maganda yan, ha? Siyempre. Okay, mga kakanin, yung... Ano bang tawag doon sa may kakanin na may asukal, yung matamis sa ibabaw? Ano yun? Karaoke. Karaoke nga. Aray ka! Karaoke. Kakanin na merong... Yung bilang-bilang. Hindi, yung... Na nakatusok. merong parang matamis na bao sa ibabaw. Yung... Anong tawag doon? Matamis na ba? Minatamis. Palitaw. May... Sabi ni Pastor sa amin, palitaw. Hindi, palitaw eh. Ano yun? Nyug yun eh. Anyog. Yung tinunaw na panutsa. Yun. Okay. Yun. Eh di yung ano, kakanin na may latik sa ibabaw. Anong tawag O, doon? di ba? Anong tawag doon? Kakanin. Ito, masamang... Kakanin na. Masarap kasi gising mo eh, ha?
Huwag ka, Biko! Ayun! Ayan. Ang tagal mo kasi, pastor eh. Hindi ko alam ang sagot eh. Linawin, oh. Sabi ni Karyomo. Karaoke. Karyomo. Karaoke eh. Karaoke. Kantahan yun eh. May puto na lang po. Para mas Kasi madali. pinahihirapan mo ako. Ayun ang gusto ko na. Wala nga gusto ko nga kumain ng kaya lang. alam Wala mo, naman. Di ka naman ang pwede. sugar. Oo. Gusto ko magluto ng mga ganon. The problem is, hindi ako marunong magluto. Kaya nangangayari kasi Papsi. Yung mga paborito kong niluluto niya, wala na. Yung, Ay, naku, bad yun. yung sinigang ko, wala Eh, puro ka na lang, ano to? Dati, tapos yung kanyang gawa na bistik na ano, Kasi puro na lang po karne. Umay na amoy ako sa karne. o di gawin mong bangus. Umay na ako. Gusto ko ng gulay at isda. Oh, Ay, ayan. nako. O kaya yung kanyang blockbuster na adobo. Yung adobo niya, iba na. Dati nahaluan niya ng mga mix-mix nung araw. Bakit? Mm, Eh, ngayon. hindi pa naman ako nagluluto eh. Puro na lang karne. Oh. Karne. Di, adobong bangus. Madadali ang buhay natin yan. Pag gulay, at least, hindi na tayo mamamatay. Hindi ka naman kumakain ng tilapia. Ay, ayoko nun. Oh, isda din naman. Yung pampano. Yan. Puro na lang pampano. Oh. Eh, Ay, nako. Kaya tinitira ko na Indian mackerel o kaya dilis. kaya naman sa itim mo, mami, paano na kami? Ay, ano? Kaya naman sa itim mo, mami? Ano yun? Ano yun? Ano daw? Pinaglihi daw si Lala. Saan ba pinaglihi si Lala? Diyan ako pinaglihi, kaya maitim ako. Sa tilapia. Hindi. Oy, Yung hindi ano, ka maitim, ano ka ba? Biko. Iyan sinasabi niya. Klang Ramacula. Oh, parang si Ayan. Negra Pepita. Pinagli sa dinuguan. Oh, pero Ay, ganun. lumabas mistisa pa rin. Oh, Eh di ba? kasi, naisaw-saw sa puto. Oh, Kaya pumuti siya. siya yung putong sinawsaw sa dinuguan pero hindi lahat na ano sinawsaw. Kalahati lang. Siya yung kalahati na. Ako daw pinaglihi sa talong. Ha? Sabi, hindi ko nga alam kung saan ako pinaglihi. Ikaw pinagli sa talong? Pinanganak nga ako sa Rinola eh. Doon na lumabas. Oh. Kaya pala Diba? Kaya pala kada ka pumunta kami sa mga restaurant, kahit walang laman, maya-maya magkakalaman. Kaya sabi niya ito, ba't ganun? Para daw siya langaw. Ay, oo, totoo yan. Sinusundan siya ng mga langaw. Sinusundan. Okay, kahit na sa restroom, walang tao, maya dami ng tao. Okay. Tahimik. Okay. Diba? Yes, Klang Ramacula, I called your name. Oh, yeah. And you were alam mo kanina, ayan no, ang dami kong yung tilamsik ng mantika. Ang dami, meron pa sa mukha. Ginagawa ko, hinihilamusan ko ng malamig na tubig. Nagluto ka ba kanina? Ha? Ano kaya yung niluto ko sa yung, ano tawag doon? Yung itlog na may giniling? Relleno? Ang layo sa rilyen. May giniling eh. Hindi relyano yun. Anong tawag doon? Isa pa to eh, pinahirapan mo ako. Ano tawag doon? Omelette. Omelette ba yun? Omelette. Ah. Omelette na may na may giniling. Mm. Yun. Tama ba yun? Yun. Mm. Eh, natilamsikan. Grabe, ayan namumula pa. Meron pa dito eh. Ang dami kong tilamsik. Ayan, may nasugat pa ako. Hindi ko alam kung saan nakuha. Anyway, kahit na ganon, relyenong itlog. Torta! Ayun! Omelette. Torta! Ay, torta talaga. Torta ka talaga. Ano ba yan? Gutom ka na naman ano? Yeah. Hindi, may sinabi silang gagawin para hindi ka na laging magugutom. Ano? Mag-try ka ng isang buwan na wala kang bread at wala kang kanin. Yan. Lalo na sa mga diabetic, makikita ko anong, kaya ganun na ako ngayon. Talaga? Eh, ba't tumira ka na naman ng kanin kanina? Hindi, mag-start ako sa A1. Hindi pa. Sa A1 pa ako mag-start. Parang kasi Rejoice, ganyan. Papsi, next year
New Year's resolution ko, magre-reduce na ako. Dumating ang isang taon. Oh, Lalo, hindi reduce, produce. produce. Pareho ni Bonete. Ay, grabe kang... Silang dalawa. Di ba nagpa-contest pa ako noon na pababaan ng timbang? Oo. Wala. Walang And the nangyari. winner is Oo, nobody. Walang nanalo. Okay, ganun pa man. Lagi tayo magpasalamat sa Panginoon sa araw-araw. Diba? Praise Him, sabi nga sa Psalm 106 chapter 106 verse 1. Sabi dito, praise the Lord, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. His love endures forever. For He is good, is above all May things. maumapila rin. Sino? O sino daw mataba? Oh, sino mataba? Wala naman ako sinabi. Mataba ang puso, ang sabi ko. Mataba ang pagmamahal. Ayan. Ano masyadong judgmental. Kalma, relax. Yeah. Sino mataba? Naghahanap ng away. Hindi Naghahanap ng naman. away to. Oo. Kalma lang. Okay, eto na. Praise God, praise Him. Sabi nga. Sometimes, in our rush to get things done, we simply don't stop long enough to pause and thank our Creator for the countless blessing He has bestowed upon us. After all, we're busy people with many demands upon our time, and we have so much to do. But when we slow down long enough to express our gratitude to the One who made us, we enrich our own lives and the lives of those around us. Ayan. Pag medyo bisibisihan tayo dyan, minsan naman magpo-pause tayo at magpasalamat sa Panginoon. Sa araw-araw, di ba? Kahit saan tayo magpunta, di ba? Kung bumabiyahe tayo, nakarating tayo sa ating pinaroroonan, thank you, Lord. Laging thank you. Ganun ang gagawin natin. And everything we do, thank you. Di ba? Walang walang mawawala. Kaya dapat, parang dito, nagsiselebrate dito ng Thanksgiving. It's not only one day that we thank the Lord. It should be every day. Di po ba? Thanksgiving should become a habit. Yun, no? Habit talaga yan. Thank you, Lord. Di ba? A regular part of our daily routines. After all, God has blessed us beyond measure, and we owe Him everything, including our constant praise. So today, pause and count your blessing. Then give thanks to the giver. God's love for you is never ending. Your praise for Him should never ending too. O diba? Yung mga blessing ng Panginoon sa atin ay never ending. Yan. Walang katapusan yun. Kaya dapat walang katapusan din ang pasasalamat natin sa Kanya. Sabi dito, thoughtful believers like you, make it a habit to carve out quiet moments throughout the day to praise Him. Yan, walang mawawala. Let's praise our God every minute in our lives, every day. Yan, maraming, kasi minsan, yun, the air we breathe, we give thanks to the Lord. Mahawat, let's say, syempre, lalo na pag kumakain tayo, salamat tayo dahil kumain tayo. Even, sabi nga niya, di ba? Even sa mga trials, dapat nagpapasalamat tayo. Kasi ito ay humuhubog sa ating pagkatao para lalo nating mahalin ng Panginoon. Dire-diretso yun, walang putol. Okay po? Kaya, be thankful every day. Let us count our blessings. Di ba may kantang ganon? Every day. Let's count our blessings. Pasalamat lagi. Even yung mga kasalamuhan nating mga tao. Magpasalamat tayo. Dahil meron tayong mga nakakausap na tao. Ganon. Maraming, ang dami-dami dapat pasalamatan. Una sa lahat, pag nagising tayo sa umaga, oh, thank you, Lord. Yun lang. Pag nagising, thank you, Lord. Ginising mo kami, ginising mo ako. Thy will be done, Father. Yan. Kung ano yung will niya. Mhm. Diba? For this day. But again, sabi ko nga kahapon, pray like a child. Be specific kung ano yung
Sabi mo, kunyari, Lord, itong araw na to, sana matapos ko yung paghahalaman ko. Ayan, pinag-pray ko yan nung stress na ako. Bumila ako ng mga indoor na plants. Sabi ko, Lord, napakainit. Paano ko ba gagawin to? Hindi ko naman pwedeng gawin dito sa loob ng bahay. Siyempre, may yung mga potting soil na gagawin. Sabi ko, dito pala sa likod bahay. Kasi yung araw po sa amin, yung morning sun nandito sa harap. Sa likod, wala. So, doon ako, nakasilong. Natapos ko siya. Ayun. Pero mainit pa rin ang Then, natapos ko siya ngayon. Buhay na po yung mga halaman ko. Biglang lumaki. Di ba, Siti? Biglang naglakihan, no? Ang lilit lang nung nabili ko. Tapos ngayon, ang lalaki na. So, anytime, ipapalitan ko na ng ng tawag doon, yung paso. Pero hindi ko siya ilalabas kasi mga indoor sila eh. Kaya itong loob ng bahay namin, tatawagin ko na lang si Tarzan. Ako naman si Jane. Ikaw na lang si Tarzan. Ako si Jane. Kulang na lang si Chita si Cheetah. Ayan, dami nag-umaapil at sinabi kong mataba. Ayan. Ayan. Si daw, pumayat na. Okay. Hello kay NMG. Okay, because His love endures forever, si Lord, kantahin natin yun. Di ba? Ayun, kantahin natin. Hindi yan. Yan. Hindi ba yan? yan. Hindi. Kay Chris Tomlin? Oo, pero hindi siya -1. Sino daw Okay. mataba? Okay, maglagay ka dyan. Ano ilalagay ko? Magsalang ka. Ano isasalang? 2 gatang ng Wala na nga pong liig. Wala kasi nagre-request eh. Oo, meron yan. Oo, wag lang yung mga hindi ko alam. Hindi naghuhulog ng benching ko. Alam niyo, dito lang talaga ako Tayo na lang, makakanta hindi sa tayo, IRD. tayo na lang din nagtataas ng Nang? ano yung sa talent, yung sa jukebox. Wala, si Pastora Marivic pa. Pumayat daw siya. Ay, kasi nagkasakit. Ayan, di bali, bawi ka, Pastora. Kain ka ng marami. Huwag kanin ha, yung mga gulay, karne. Kailangan may protein ka. Isda. Kailangan mo protein. Ayan. Oo. Kain ka ng marami. Kain ka ng Para yung immune system mo ay makalaban niya ang mga sakit. Pumapayat daw ang mga liig nila. Kailan mo po isasalang yung video ni Ma'am Shi? Anong video? Anong video? Magsalang ka po ng Papsi na Ano yung video yun? 2 gata. 2 gata. Kaya mo yun? Hindi ko alam. Uy! Christian song. Wala pong Sandstar Popsi sa live streaming po. Walang Sandstar. Nga, no? Ano na? Hindi ko alam. Si Walang Rejoice ang gumagawa niya yung mga Sandstar. Bakit wala na dito? Wala na eh. Hindi ko alam yung paano gumawa nun. Oh, Bayaan nyo na. That's fine. it's okay. That's okay. Okay. Anong titira? Wala namang request mo. Request Meron na lang. yan. Wala eh. Okay, maglagay ka ng Christian song. Ano mga ba? Alam niyo, mula nung sa ibang church kami, medyo natigil ako ngayon ang tawag doon, yung sa praise and worship. Pero dalangin ko na isang araw, babalik uli ako sa praise and worship. Ayan. Kasi kailangan gagamitin natin yung gift ni Lord. Blessings na lang daw, blessings. Although talaga hindi ko na-practice yun, but I love that song. Blessings. Yan. Napakaganda ng lyrics nun, Pero hindi ko siya ma-perfect eh. Si magaling kumanta niyan? Si Rejoice. Ayan. Pero I'll be singing that song para kay Lord. At syempre, laging request yan ni Pastora Marivic Lejano Cruz. Alam niyo, namimiss ko na kayo. Gusto ko kayong makita uli. One of these days, malapit na. Berna, di ba? O, di ba? Okay? We call it blessings in disguise. Di ba, sabi nga, ano ba yun? Yung nagmo-mourn tayo, then later on, magiging masaya tayo. Di ba? I just don't remember the verse about that morning, pero, ayun. Kumusta po, Nanay
Rosie Rosario Lising. And hello naman kay Pastora Adora. Look younger, Sis Karim. Ay, thank you po. Ako lang po ito. Joke lang po. Nag-headband lang para yung buko kasi nakaturo dyan. At least, ayan. I hope, Pastora Marivic, you like the song. Talagang hindi ko pa siya ma-perfect, but later on, ipo-perfect natin yan. Basta ang importante, yung nilalaman ng yung lyrics ng song. Very nice. Every time I sing, I always look at the lyrics of the song. Doon ko feel. Kahit na minsan hindi ko alam, basta yung lyrics napakaganda. Di ba? Tawagin natin si Pastor Arwin. Andiyan na ba? And to know, Pastor Arwin, ready na ba? Pastor Arwin, Baka muna, bumabiyahe na sa papunta kila o dun sa bahay pa lang nila. okay. Ayan. Magsalang ka pa ng isa. Isa pa? Isa pa. Ah. And there's more. Ano yung isa pa? Ah. Ano yun? May mga lumalabas kanina. Ay, wala na. Oh. Wala na. Yung ano, yan, palakihin mo yan. May lalabas dyan. Oh, puro blessings. Blessings. Iba-ibang version ng ano. Yun lahat. Still. Yan. Oh, ganda rin lyrics nito, di ba? Still. Oh, kaya, with all I am. With all I am. Saan? Ayun, nasa baba. Yan. O, taas ng konti. Taas pa, isa pa. Yan. Karaoke ba yan? Ayan. With all I am. Diba? Pero yung still, napakaganda din. Sabi ni Lord, be still and know that I am God. So, parang binigyan na natin lahat kay Lord yun. Siya nang bahala sa atin. Di po ba? Ayan. Medyo, yung lalamunan ko, parang may something sa lalamunan ko. Iinom ako mamaya na ng gamot. Kasi nararamdam ko na medyo papunta sa something yung aking Ayan, Jesus, we believe in you. Moven Viernes. Hello, Moven. Magandang umaga po. Tawagin na natin si Pastor Arwen Nunez, ang kumpare nating ubod-ubod ng bait at guwapo. Hello, Roy Vera, my pumpkin. Hello, how are you, Roy? Ayan, hello to ate. Love. Okay. Ano pa? Sino pa dito? Okay. Pastor Arwin, please come in. Kumusta na po kayo dyan, Pastor? Baka naghahanap pa ng ayan. Ayun na siya. Ayan. Hello po. Pastor! Ayan, magandang araw po. Magandang araw din po. Kamusta na, Pastor? God is good po. Mabuti pa rin po sa Ay, biyaya amen. po ng Panginoon. Amen. Amen. Oh. Ayan. Amen. Balita ko, alis na raw si kapatid niyo, si... Ay, oo nga po. Oo. Ay, oo. Malapit nga, no? na. Kailan po? Ilang araw na lang. I think ito pong Friday or Saturday wow. ng madaling araw po. Praise God. Gano'ng katagal siya Opo. doon? Parang alam ko po, parang 1 or 2 years po eh. Wow. Uy, matagal-tagal din yan. Opo. Naku, Oo. mamimiss natin Pero, siya. yeah, opo. Di bale? Di ba, pag uwi namin next year, sasama ko si Pastor Norman doon. Ayos. Kaya lang yung mga bata, may iwanan muna kay nanay, ano. Oh. Hindi, sila, Pastor Arvin. Nanay Dolor. Ay, nanay Dolor. Ay, oo nga. ano. Kung pwede ni sama Pwede yung mga rin po. bata. Kasi, Ay, doon ba si Nanay Dolor kina Pastor Norman? Hindi. Alam ko po, wala po eh. Oo, hindi. Ano sila? Hindi ko lang kung at Tita Rose or Oo. hindi ko. Tama. pero mag-i-enjoy siya doon. Maganda doon. And friendly yung mga tao doon. Talaga po. Nandun ang iRadio Japan sa Tokyo. Meron na rin doon. Totoo po? Yes. Meron na rin tayo sa Pwede Korea. ka. At saka sa India. Meron na. 3 na yung iRadio natin doon. Isa sa Japan, sa Tokyo, isa sa Korea, at saka sa India. Ayan. Opo. Ayan. Wow, praise God.
Yeah, kaya next year naman we'll try to open yung iRadio Manila. Kasi ang problem sa Manila, napakahina ng internet. Kaya Manila po, talaga. ang hina ng internet niyo diyan pag umulan lang ng konti Yun lang, pag umuulan. wala na. Parang Ah, wendang-wendang. Oo, parang mayroong kinalaman sa panahon Ganun ba? yung internet Oo. nila. Bakit kaya? Oo nga po. Ranas po namin yan kapag umuulan. Hindi ko nga alam bakit parang affected yung signal eh. Oo, ako rin nagtataka Di ba ano lang yung wave lang yun? Ano ba? radio frequency yun. Frequency lang. Oo, o kaya dumadaan sa kable, wala namang kinalaman. Ibig sabihin, pag nabasa yung kable, bumabagal yung internet. Hindi naman ganun yun eh. Parang kuryente lang din naman yan o telephone line. Dumadaan lang sa kable yan. So, Opo. hindi ko lang maintindihan. Kaya yun ang problem natin dito pag set up ng iRadio Manila kasi napakahina ng internet niyo dyan kahit nagbayad ka na ng pinakamabilis na internet mo. Pero lumalabas, mabagal pa rin yung speed nung Opo. ng signal niya. But anyway, we're still praying for that. Na Yeah. hopefully by next year makakita tayo ng magandang internet provider. Ayan. Yan. Yan. Praise God. Okay. Oh. Eh, maganda yung topic mo ngayon. Ano topic ni Pastor? Ayan. Naku, siyempre, ito yung inaabangan ng lahat. Yung tungkol sa awaken the soul. Oh, awaken the soul. Ito ba yung tungkol doon sa mga kaluluwang tulog o yung mga spirito natin na natutulog? Kailangan gisingin, ano? Opo. From the book of Ephesians 5:14. Ayan. Ito yung tatalakayan na natin. Itong Opo. natutulog na kaluluwa natin o spirito natin. Oh, andyan si Mayora. Ayan na ba? Sister Myrie. Ayan. Hello po. Andyan si Sister May. Ang pogi ng speaker, sabi niya. Kapitana, pagka may problem ka doon, may contact tayo doon sa iRadio Japan sa Tokyo. Saan ba siya sa ma-assign. So, just in case you need some help, meron tayong doon. God bless you, Pastor, Sister. Okay, umpisa na natin to, Pastor Arwin. Awaken the soul from the book of Ephesians 5:14. Ayan. Yan. Sige po. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa natin lahat sa iRadio LA po, isang mapagpalang araw po sa inyo dyan. Ganyan din po sa bawat nanonood at nakikinig ng iRadio, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hayaan po ninyo, simulan po natin ito sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Sa aklat po ito ng Epeso, Kabanata 5, Talata 14. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos sa ASD version o ang salita ng Diyos. Ito po ang sabi, sapagkat maliliwanagan ang lahat ng naabot ng liwanag. Kaya nga sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Ama o Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kong panalangin na gawin mo sundan ang bawat puso ng makikinig ng salita upang masika ng binhi ng salita na siyang uugat at lalalim sa aming pananampalataya. Ano pat walang bagyo o unos na mapagpapabagsak sa amin, hindi dahil kami matibay at malakas, kundi matibay at pinakapitan naming pundasyon, walang iba, kundi sa Yesu Kristo, the rock of our salvation. Samahan, ingat at gabayan niyo po ang lingkod sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Awaken the soul, no? Ito po ay patungkol po sa ugnayan ng salitang revival, no? O yung tinatawag po natin pagpapanumbalik. Yan. So, pag sinabing awaken, ano po ang pasok sa ating isipan? Maaari yung salitang wake o pagkagising o sabihin natin kapag yung isang tao ay natutulog, kailangan siya po ay gisingin. Sa ating pong mga mananampalataya, dumarating po kaya sa punto ng ating buhay. Bagamat tayo Kristyano na, dumarating po ba na tayo po ay natutulog, nakakatulog, o nagtutulog-tulugan? Yeah. Ano po, no? At dito po makita po natin na bilang mga mananampalataya, nakakaranas po tayo ng salitang pagkatulog. Sa medical term, ang pagtulog po ay mahalaga. No? Sabi po nila,
8 hours or 8 to 9 hours po ang magandang pahinga o pagtulog sa buong 24 oras. Dahil doon po daw nare-regain, na re-refresh, no? Upang mag-ano po ulit, mag-restore or manumbalik na ulit yung na excess na energy or mga lakas po natin. Sa pagtulog po natin kasi, doon tayo nakakuha ng kalakasan. No? Pero dito sa ating pag-aaralan po, yung pagkatulog po nito ay medyo parang hindi siya medical term. Ito po ay spiritual term na ang isang mananampalataya ay dumarating sa pagkatulog. Isang dahilan, posibleng napapagod po tayo. No? Napapagod tayo, minsan sa paglilingkod sa Panginoon, natural na minsan napapagod po tayo. At dumarating na kailangan natin magpahinga. Pero kung ang pahinga na ito, pagkatulog na ito ay tuluyan, o ibig sabihin talagang tila parang wala nang paggising, ito po yung paalaala sa atin ng Panginoon na kailangan po natin gumising, awaken the soul. It's talk about revival. Pag-usapan po natin salitang revival. Dito po sinabi po ng Bible Dictionary na ang revival po daw is about restoration, pagpapanumbalik, no? Returning or bringing back of life. O pagbabalik ng isang taong namamatay o kailangan siya muling mabuhay. Ito po ay parang senaryo kapag ikaw po ay nasa isang emergency room, mayroon kang makita na tao na re-revive. Gagamit po ang doktor ng mga aparatos para muling i-revive, ibalik yung buhay na meron po ang taong ito dahil nag-aago buhay po siya. Ano po? Ang galing nga po ng aparatos na ito. Kasi sa pamagitan ng electricity na ito na binabuo, binidikit sa dibdib, ay parang mayroong energy na kung saan ay muling babalik yung mga vital sign, yung kanyang heartbeat, yung kanyang blood pressure, whatever it is, na kung saan bumalik siya sa kanyang kamalayan. Parang ganun po, no, ang revival na kailangan din po natin i-revive. Na kung minsan sa ating pananampalataya, nanghina tayo. Walang Krisyano forever na siya'y maltas. Kailangan pa rin po natin ang kalakasan ng Panginoon. At minsan, darating ang panahon na manghihina tayo. Kailangan natin lahat ng kalakasan ng Diyos. So yung revival po ay parang pagkatulog, no? Naalala ko po, kapag mga tao po, lalo po yung mga di-deliver, no? Sila po yung gumagamit ng mga energy drink, no? Tulad ng Cobra Sting para magising sila. Kasi nga, inaantok sila. So yun po ay parang sa ating panahon, mas maganda siguro kape, no? Na sa ganun, mayroon pong pampagising. Lalo pa kung ang trabaho po ninyo ay call center, graveyard. So kailangan mo po ng inumin na pampagising, no? Ito po ay kailangan natin lahat ng revival. Pagpapanumbalik ng ating kalakasan sa Panginoon. Okay? Tingnan po ninyo ito sa Aklat ng Pahayag, chapter 2, verse 3 to 4. Actually, ito po yung sulat din sa Efeso. Yung ating binasa kanina sa Efeso, ito po ang iglesia ito, ay siya rin iglesia na itutukoy po dito sa Aklat ng Pahayag. Ito po yung sinasabi, tiisin ninyo ang mga paghihirap dahil sa pananampalataya ninyo sa akin. At hindi kayo nahina. Ngunit, ito ang ayaw ko sa inyo. Sabi ng Lord, ito ang ayaw ko sa iyo, simbahan ng Efeso. Tinalikuran ninyo ang una ninyong pag-ibig. Ayun. Bagamat sila isang iglesia na matatag, productive, committed, dumating pa rin po sa punto ng simbahang ito ay nanghina at nawala yung tinatawag po nilang unang pag-ibig, yung first love. Hindi po ito yung first love na sa kasintahan po natin, yung ating mga first love, no? Ito po yung idea na tinutukoy ng Biblia na kapag unang umibig, yung unang pakiramdam na ikaw ay nagmahal. So pag ikaw yung nagmahal sa Panginoon ay talagang napakainit, no? At talagang nandun yun po yung commitment mo ay tuloy-tuloy. Darating po kasi yung time na manghihina po tayo. So dito po sinasabi, we all need revival. And revival is not occasional. Minsan kasi pag magkakaroon po ng programang simbahan, doon lang niniisip na mayroon pong revival. In fact, sa pagkakataon na kailangan po natin ng revival, gawin po natin ito forever habang po tayo nabubuhay sa Panginoon. Tingnan po muna natin tatlong bagay na ito patungkol po sa revival. Una po, binanggit ito kanina, at liliwanagan ka ni Kristo. Dito makita po natin yung revival, yung pagpapanumbalik ng ating kalakasan sa Panginoon, yung init natin. Tandaan po natin,
The source of revival is walang iba kundi ang Diyos. Malino po yun. Ang Diyos po ang pinagmumula ng revival. Meron po kilalang pastor na discourage. Alam niyo po ba hindi na siya nagpastor? Bakit po? Kasi po masyado niyang inaay. Tinitingala niya yung kanyang senior pastor o lead pastor mula nung siya po ay kabataan hanggang siya po ay lumaki. At nagpastor din. Nga lang, sad to say, ito pong pastor na ito ay bumagsak. Sabihin po natin sa salitang nagkasala. Sa sobrang tingala niya doon sa pastor, bumagsak din. Dahil sa kanyang talaga. Makakalungkot po, no? Masyadong nakatingin yung pastor na ng Diyos. Tumitingin na masyado sa tao, hindi na sa Diyos. So dito sa sinasabi ko, sa ating salita ng Diyos, yung source, yung pinagmumula natin ng revival, yung kalakasan natin, hindi sa sino man. Maski sa pastor pa man yan, o church board pa man yan, o counselor man yan, sino man yan, hindi pa rin sila ang pinagmumulan ng ating kalakasan sa Panginoon. Maari, sila rin po ay ginagamit ng Panginoon. Pero, hindi sa kanila nagmumula ang ating kalakasan para tayo manumbalik. Kaya nga paalala sa atin ng aklat ng Hebreo, fix your eyes upon Jesus. Kasi kapag nawala ka ng paningin sa Panginoon, ibinaling mo sa ibang bagay, pangyayari, sitwasyon, o maaring tao, posible at malaking posibilidad, madi-discourage ka. At posible rin, magiging bitter ka. At kapag naging bitter ka, it will affect your spiritual life. Madi-discourage ka, magdi-disconnect ka na, unti-unti ka na lumalayo. Hindi dahil sa kasalanan ng iba, kundi dahil sa maling pananaw ng pinagmula ng pananampalataya ay sa tao o sa sino man. Ito po'y paalaala ng ating pananampalataya, ang ating kalakasan ay nagmumula sa Diyos. The source of revival is God. Isaiah chapter 40, tingnan niyo po ito. Verse 30 to 31, sabi po doon, kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuhay. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. No? Muling magkakaroon, sabi nga doon, mga kabataan, manghihina rin yan, manlulupaypay man yan. Pero yung mga nagtitiwala po daw sa Diyos ay magpapanibagong lakas. Sa Kanya po nagmumula ang ating lakas, ang ating buhay. He is the source of our revival. Sabi po doon, nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. So paano po siya magiging source ng ating revival? Kapag tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Amen. Tingnan niyo po isang pangyari ito sa aklat po na magawa. Napaka-significant. Minsanan lang na nangyari ito sa aklat ng magawa or the Act of the Apostles when the Holy Spirit bumaba po sa kanilang kalagitnaan. Tingnan niyo po sa verse 8 ng chapter 1. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu, ay tatanggap kayo ng kapangyarihan at kayong magiging saksi ko na magpapahayag ng mga bagay tungkol sa akin. So sabi po doon, pagdating po daw ng banal na Espiritu. Hindi po daw pagdating ng sino man. Counselor, hari, pastor, propeta, kundi pagdating ng banal na Espiritu. Ang Diyos pa rin. So hinintay nila yon yung 12 disciples, no? At yung pagbabanga, yung kapangyarihan ay gayon na lamang. Yung sila'y nandulupaypay, maaaring nangihina, dahil kailangan nilang kalakasan, dahil ang Panginoon ay umakyat na mula sa langit. 40 days, nung siya po'y muli nabuhay, nag-stay pa siya ng 40 days po, di po ba? And then from 40 days, umakyat po sa langit, and then naghintay pa po sila ng 10 days. So equivalent po 5 or 50. So pinatawag natin, ano bang tawag po dyan, yung Pentecost. Yeah, that's why they call it Pentecost. No, at yung bumaba na po yung banal na Espiritu, gay na lamang sa kapangyarihan nila. Mga kapatid, ito kung paalaala sa atin. Sa bawat po nakikinig at nanonood po sa oras po nito, walang Medyo humina yung kanyang wifi, so let's see kung babalik pa. ginagamit. Ayan na. Hello, Pastor. Hindi po siya o sila ang pinagmumulan. Pero tandaan po natin, huwag po sa kanila ituon ang ating buong Panginoon. Sa Diyos po
sa Diyos po. Amen? Amen. Pangalawang bagay po, dito makita po natin yung revival. No repentance, no revival. Yan. No repentance, no revival. Kung walang pagsisisi, walang pagtalikod sa kasalanan, wala ring revival. Hindi ito sa ganda ng musika na napakinggan mo at umiiyak ka dahil touch ka sa kantahan. Hindi rin ito dahil ikay lumuhod. O hindi ito dahil tila ang ganda ng mensahe na pakinggan mo. Pero ito po ay patungkol sa sarili po natin na tumatalikod sa kasalanan. That's why no repentance, no revival. I think kahapon po ay nag-message po sa pastora, no? Yung ginamit po ng Panginoon dito sa iRadio, it's all about pagsisisi. Napakahalaga po nun. Napakahalaga po ng repentance. Napakahalaga po ng repentance. Revival is not about your emotion. It's about renewing of your mind. Hindi po ito nakatuon sa iyong emotion lang. Kasi pwede mong dayain ang emosyon. Pwedeng parang ang pakiramdam mo, ang sarap, ramdam na ramdam mo. Pero pag uwi mo sa bahay, grabe yung tukso. Grabe yung hamon. Tapos babalik ka na naman. Walang nangyayari po tinatawag na revival po doon. So ang revival po daw ay ang pagtalikod. At ano nga ba yung pagtalikod? Ito po yung hango po sa salitang Griego na metanoia. Ito po yung sa Romans chapter 12, naalala po ninyo. At magbago na kayo ng takbo ng inyong pag-iisip. Ito po yung metanoia o change of heart or mind. Ito po yung transformation. Pagbabago ng ating isipan. Repentance is pagbabago ng isipan, hindi pagbabago lang ng puso. Kasi ang puso is about your emotion. It will lead, no? Yung emotion, pwedeng pong maging gabay ng Lord para po tayo ay magbago. Para po tayo ay matransform. Tingnan niyo po itong magandang transformation na ito, saklat po ng lumang tipan. Ito po ang tinatawag na tunay na repentance. Jonah chapter 3 verse 4 to 9. Basahin ko po ito, pakinggan ninyo. Pumasok si Jonah sa lungsod. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, sinabi niya sa mga taga roon, may 40 araw na lamang ang natitira at wawasakin na ang Ninive. So babala po ito, no? Warning. Naniwala ang mga taga Ninive sa payag na ito mula sa Diyos. Kaya lahat sila, tingin po lahat po sila mula sa pinakadakila, ibig sabihin mula sa pagiging hari hanggang sa pinakaaba ay nagsuot ng damit ng panluksa at nag-ayuno upang ipakita ang kanilang pagsisisi. It is a outward manifestation. Nagsusako sila, nag-ayuno talaga sila. Sapagkat nang mapakinggan ng hari ng Ninive ang mensahe ni Jonas, tumayo siya mula sa kanyang trono. Inalis ang kanyang balabal, nagsuot ng damit na panluksa at naupo sa lupa. At ito ang ipinahayag niya sa buong Ninive. Ayon sa utos ng hari ng kanyang mga nakataas sa ustisya, walang sino mang kakain at iinom kahit ang inyong mga baka, tupa o kambing. Magsuot ang mga tao ng damit na panluksa, pati ang mga hayop, at taimtim na manalangin sa Diyos. Talikuran ninyo ang masamang pamumuhay at parahasang ginagawa ninyo. Baka sakaling magbago ang isip ng Diyos. No? Sa isip ni Jonah. Sa isip ni Jonah, baka. Yung judgment ng Lord, hindi matuloy. Baka. No? At mawala ang kanyang galit sa atin at hindi niya tayo lipulin. Tingnan niyo po ang transformation nito. Sa verse 10, nakita ng Diyos ang kanilang ginawa. Pag binanggit niyo sa salitang nakita ng Diyos, walang duda. Alam ng Diyos kung sincere tayo o hindi. Nakita ng Diyos kung sincere tayo o hindi. At sabi doon, nakita ng Diyos ang kanilang ginawa kung paano nila tinalikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Naawa siya sa kanila. At hindi niya nilipol ang mga taga-Ninive gaya ng kanyang sinabi noon. God is a God of second chance. Ang Diyos ay Diyos ng pagkakataon. Nagbibigay siya ng chance sa atin. Ang sabi po ng salita ng Diyos, yung mahalaga, meron po tayong sincere na puso na handang tumalikod sa kasalanan. Kasi walang mangyayari revival hanggat tayo po ay kumakapit na nagpapaalitong po sa atin. At ako naniniwala na walang panikala, bondage na hindi kayang pakawalan ng Diyos. Walang bagay na hindi niya kayang kalasan. Kaya niyang tapusin ang anumang panikala na yan at makakalaya ka sa bagay na yan. Kung
ang ating puso, ang ating isipan ay handa talagang sumalikod sa kasalanan. The Church of Ephesians is a Christian church. But does it mean they are perfect church? They struggle. At even sa ating panahon po, maraming simbahan, lahat ng simbahan po, sure, nag-struggle pa rin sa kasalanan. At ito po yung paalaala sa atin, patuloy ng Panginoon, that repentance is the renewing of your mind. So may mga practical. Kung mayroong spiritual way, pray tayo. Manalangin tayo. Tulad ng spiritual na ginawa ng mga taga-Ninive, nanalangin sila. That is the spiritual. At ano po yung practical? Tumalikod sila. Hindi na sila bumalik sa ginagawa nila. Kasi po ang Ninive, kinatatakutang lugar. Actually, isang reason kung bakit umalis po si Jonah, dahil ang lugar na yun nakakatakot. No? Kapag dayuhan ka doon, pag titripang ka, pwede kang gawing signal torch. Ano po yung parang ilawan na gawa sa tao, sinisilaban para maging ilaw. Ganun po sila ka-torture. Ganun sila, murderer, rapist, lahat po ng klase ng kasamaan nandoon na. Kaya sa chapter 1 po, kung mababasa po natin yung Book of Jonah, binanggit doon, umabot na sa kalangitan ng kasalanan. Kapag binabanggit sa Biblia po yun, ibig sabihin, sukdulan na. Sobrang lala na ng lugar na yun. Parang sa time po ni Abraham sa Sodom at Gomorrah, sobrang lala na. Hindi na maayos to. Kailangan na ng hatulan to. Hindi na madadaan to sa santo, kailangan ng kamay na bakal na to. Yun ang ginawa ng Panginoon. Kaya nagpapadala siya ng propeta. Pero, puri ng Diyos, walang matigas at walang saradong isipan na hindi kayang baguhin ng Diyos. Sapagkat, kapag ang tao ay handa at gusto magsisi, kakalikod siya para sa kanan. At panghuli po, upang patuloy na magising ang ating mga kaluluwa na natutulog. Tandaan po natin, we need the truth of revival. Ang source ng revival ay ang Diyos. No repentance, no revival. Kung hindi ka tatalikod, wala rin magaganap na revival. Pero kung tumalikod ka, puri ng Diyos. Pero hindi pa doon matatapos. Pangatlo, may bunga ang revival. May bunga. Merong makikita. What is the result? Ano ba ang kalalabasan kapag tayo ay na-revive? The more we grow closer to God, the more we grow closer to God, mas lalo tayong lumalalim. Mas lalong nagiging intimate yung relationship natin. Ang tanong, kapag tayo ba ay malapit sa Diyos, may posibilidad po ba tayong magkasala? Yes. No? At meron pong tendency. Ito po yung expression na napakinggan ko noon. Magkaiba po yung tendency at possibility. Ang tendency, innate. Ibig sabihin, ito yung nature mo. Kung ikaw ay anak na ng Diyos, saan ka susunod? Sama. Tama po ba? Parang ganito po yan. Gawa ko ng illustration. Ako po ay tatay, anak ko si Sed. For example, si paring Ramon po, no? Ang kanya pong ninong. No? Pareho po namin siya tinawag. Sabi ko, Sed, punta ka kay Daddy. Sabi ng ninong ni Sed, Sed, punta kay Ninong. Sa tingin niyo po, kanino pupunta? For sure, sa daddy niya. Bakit? May connection kami. Anak ko siya, ama niya ako. So, yung tendency, yung kalikasan, susundin niya po ako. Ito po yung possibility. Tinawag ko si Sed, tapos sinawag ni Ninong Ramon niya, na may candy, may chocolate. May chocolate na ngayon. Sa tingin niyo po, may posibilidad kaya pumunta si Sed kay Brother Ramon? Meron. Bakit? Merong candy may chocolate. So, ganun po yun. Na tayo bilang mananampalataya, tendency, hindi na tayo susuway. Pero nga lang, may mga tukso pa rin. No? May mga pagsubok pa rin. Minsan yung karamdaman, kawalan, na para bagang nagpapahirap sa atin at nasusubok yung ating pananampalataya kung tayo magiging tapat pa rin sa Panginoon. Pero ito pong panalangin ko po, nawa tulungan po tayo ng Panginoon sa mga pagkakataon na tayo pipili kung siya ba o ang sitwasyon na ating pinalalagyan. Pero naniniwala po ako that the more you close to God, the more that God will be close to you. At kapag ang Diyos ay close sa iyo,
like King David, wala ang pinabayaan ang Diyos ng mga naglilingkod sa Kanya. At walang kamay na kung saan ay dumampi. Ano po ibig sabihin? Ang anak ng Diyos. Mababanggit po yan sa aklat ng mga awit chapter 91. Yung sa atin sinabi, yung malabay na pakpak ng Diyos. Kapag ang Diyos nakataas-taasan ang siyang iyong naging sanggalan, makakasumpong ka ng kalinga sa kanyang malabay na pakpak. Proteksyon, no? Kasi siya po ang ating Ama. Hindi niya po tayo babayaan. At ano po ang fruit of revival? Walang iba kundi ang Galatians chapter 5 verse 22, sabi doon, ngunit ito ang bungang makita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. So walang iba, yung siyam na bunga ng banal na Espiritu ang siyang makikita kapag tunay na tayo po ay nararanasan ang revival sa buhay natin. Kapag yung Kristiyano po ay nananatili pa rin sa galit, imbis na pag-ibig, wala pang nangyayaring revival. Kapag ang Kristiyano po ay mas mataas na hot-tempered at walang pagpipigil sa sarili, wala pa pong revival na nangyari. Sa makatuwid, hindi pa niya pinapahintulot yung kapangyarihan ng Panginoon na pumilos sa kanya. Yun yung sinasabi ni Santiago. Ayaw pang mapakinggan ng tainga, yung mensahe ng salita ng Diyos dahil may dumi. At ano po yung dumi? Naalala niyo po, sinabi ko po ito last time, yung earwax, yung tutuli. Kapag may tutuli ka, hindi mo mapakinggan mabuti ang salita ng Diyos. At ano yung pong sabi ni Santiago po doon, yung earwax na yun, maruming gawain. Sa ibang salita, kasalanan. Kaya pala kapag isang tao namumuhay sa kasalanan, mas siya nakaupo sa simbahan, tila parang yung kanyang puwet ay parang inaapuyan, parang ayaw yung makinig ng salita ng Diyos, parang walang tumatanim sa kanyang puso, sa kanyang isipan. Bakit? Kasi dahil sa kasalanan. At ang sabi doon, alisin, talikuran, kailangan ng repentance. Kung may part ang Diyos, tayo baguhin, may part din po tayo para magbago. Hindi sa lahat ng pagkakataon iaasa natin sa Diyos. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng karunungan, katalinuhan, kalayaan. Gamitin po natin ito sa pagsunod sa kanyang kalooban. Nawa hindi po tayo manilang ng kaway upang hindi po tayo tuluyang makatulog sa ating pananampalataya. At nawa hindi rin tayo magtulog-tulugan, kundi tayo po'y bumangon, liliwanagan po tayo ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin, Ama o Diyos na makapangyarihan sa lahat. You're the God of revival. Kayo po ang gumigising sa aming mga kaluluwa kapag kami po ay nanghihina, nalulupaypay. Kung minsan may mga pagkakataon na dadala kami ng mga pagsubok, suliranin, o tukso, maaari po ba tulungan mo kaming mas lalong mapalapit sa iyo? Sapagkat the more that we close to you, ay mas malayo kami sa mga tukso. At mas malapit kami sa iyo, mas matatag po kami. Kapag naman kami malayo sa iyo, mas malaking posibilidad na matakit kami ng pagsubok, suliranin o tukso sa buhay. Samahan mo po kami at tulungan mo kami maging tapat hanggang wakas. Pagpalain niyo pong bawat nakinig sa tanghaling ito at kayo po nawa ang patuloy mangusap at maghalis sa amin ngayon at magpakailanman sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Ayan. Ayan, thank you. Pwede ba yung pastor na kada nagkakamali, hingi ng sorry agad sa Panginoon? Paulit-ulit, ganun? Pwede ba yung ganun? Pwede naman po. Pero iba po yung iba yung confession sa repentance. Mangyayari confession lang po yun. So, ibig sabihin yung confession, binanggit mo, nag-confess ka na na-convict ka na nagkasala ka. That's an easy way. Pero yung repentance po kasi sabi ng Romans, renewing. Kailangan magbago isip natin. Paano pong magbabago? Huwag mo nang balikan. Huwag mo nang balikan. Ngayon, kapag bumabalik, ibig sabihin, maaring na-attract ka pa. So, anong gagawin natin? Practical, never entertain temptation. Pangalawa, flee ng temptation. Lumayo ka na.
Kung alam mo doon ka pala magkakamali o magkakasala o mag-ano, lumayo ka na. Kung bumabalik ka, ibig sabihin, hinahatak ka pa rin ng laman. Yung sinasabi ni Pablo sa Galatia, huwag yung sundin yung pita ng laman, yung nature ng dati natin pagkatao. Sundin nyo na yung banal na espiritu kasi nabuhat again ka na. May udyok na yung banal na espiritu. Maganda po yun kasi kung nagko-confess ka pa, ibig sabihin may conviction pa rin po yun. Pero mas mainam, tumalikod po talaga. Yun. Marami pong paraan, practical way, spiritual way, tulad ng ginamit kanina, manalangin sa Panginoon, lumayo at sa mga katutuan ng pamumunuan. Amen. Kahit ang Panginoon Amen. nagkaroon siya ng temptation nung araw, di ba? Doon sa Apo. sa wilderness. Pero napaglabanan niya ito sa pamamagitan ng panalangin. Naiwasan niya ito. Mama. Kaya Amen. sa atin din applicable din yung ng mga prayers na paano natin maiwasan yung temptation. Kasi itong mundong ito na ginagalawan natin ay mundo ng makasalanan ito. Kaya yung mga nakikita natin, bagay na naririnig natin, lahat ng nakikita ng mata natin ay nag-uudyok sa atin para magkasalang muli. Even though we're trying our best na ayoko nang gawin. Pero it pushes us na maulit-uli o gawin natin uli yung mga bagay na yon. So by true prayers ay naiiwasan o nape-prevent natin yung mga bagay na yun. Although sabi nga ng cross-culture, kahit na nagkakamali tayo paulit-ulit, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. We acknowledge our mistake, confession, and repentance. Repentance is yung iniiwasan mo na, tinatalikuran mo na. Pero kahit na nagre-repent ka na, nandiyan pa rin yung alam mo naman yung kaaway, walang gagawin kundi manggulo yan at sirain yung ating spiritual na buhay. So, ang sabi ng cross culture, it's okay na nagkakamali tayo, hihingi tayo ng patawad parati. Mabuti yung ganon, kesa sa wala kang conviction nga at nagkakaroon naman ng changes, pagbabago. Hanggang sa unti-unti na nating makalimutan o naiiwasan na yung kasalanan eh. Kasi nga, ganun nga kasalanan, uulitin mo uli. Pero nabawasan na. Kasi nagkakaroon ka na ng conviction eh. Then, kapag inuulit mo na naman uli, hihingi ka uli ng tawad. Pero, try to avoid not to do it again. Kaya sabi nga ng cross-culture i-treat mo yung kasalanan parang sakit o cancer. So, kung ayaw mo nang magkasakit, iinom ka ng gamot. Ano yung gamot? Yung prayers. Yung pag-iwas mo. Di ba pag may sakit tayo, ayaw na natin gawin yung mga bagay na mauulit yung sakit natin. Iinom tayo ng gamot. Yeah. Magpapacheck up tayo sa doktor. So it's the same way sa buhay din natin na sa spiritual natin buhay. Kapag nagkakasala tayo, prayer. Basta tayo ng Biblia at we need some friends also o yung mga kasama natin sa church to help us, bigyan tayo ng guidance para maiwasan natin yung magkasalang muli. Ewan ko ba, bakit sa DPWH kayang-kaya nilang magkasalang paulit-ulit? Eto, may katanungan dito, Pastor. Sabi ni Sige po. Sis Lala Carmina, other than what you mentioned, what are the marks of a true Christian revival? Tapos sabi pa dito, isa-isa lang ang sagot niyo po. Is it possible that Satan is still active in revival? Ayan. Some people could be in the presence of God's Spirit and yet become an instrument of Satan. So, yung marks ba na, ano daw ba yung, aside do sa sinabi niyo, ano yung marks ng true Christian revival? Yung revival is yung, di ba, restoration, di ba? So, ano po daw yun? Yes. The mark po, kasi sinabing the mark po, ito po yung marka, palatandaan. Una po, sa spiritual, the Holy Spirit is working in you. At kapag the Holy Spirit is working in us, meron na po tayong struggling. Ibig sabihin, hindi na tayo slave. Magkaiba yun. Yung sinasabi sa Romans chapter 5, yung Kristiyano nag-struggle na, naghihipagbaka na. Hindi ka na alipin. That's the one of the mark na makikita po sa atin. Nag-struggle na tayo sa kasalanan. Dati alipin tayo. No? Dati alipin tayo. Pero ngayon, nakikibaka ka na. Lumalabang ka na. Talang, hindi sa lahat magkakataon nananalo ka. Maaari, posible, dahil nakapabayarin tayo o masyado nagiging kampante.
Nalilimutan natin yung mga maintenance, prayer, word of God, Mhm. fellowship, Yes. witnessing. Yes. Pag yung apat na yun sinasabi sa Acts chapter 2, nakakaligtaan ng Kristyano. Ay, okay lang, pastor, nagbabasa na ako ng Biblia, hindi na ako kailangan pumunta sa church. Mm. Well, may purpose kung bakit niloob ng Diyos, kung bakit may church. Hindi lang kasi kailangan mabuhay natin alone as a Christian. We need a church. That's why the church called member. Part ka, kamay ka. Hindi ka lang kamay. May paa ka, kailangan may kasama kang paa, may kasama kang ibang part ng simbahan para kayo mabuo at maging malakas. Yung pangalawa pong tanong, ano po ulit po yun? Is it possible that says Satan is still active in revivals? Hmm. Magandang tanong po yan Okay, parang ko na encounter. Well, para sa akin po, yes. Active pa rin po. Mas lalo siguro active po ang kaaway kapag nandun po yung pumikilos po ang Diyos. Tingnan niyo po ang Panginoong Jesucristo. Yung prayer po niya, hindi lang prayer actually. Prayer and fasting. Ibig sabihin, pinapahina kasi ng prayer and fasting yung desire of the flesh. Pagkain, ano ba man po ito. Pero pinapalakas ito ang espiritu natin. And doon nag-work ang kaaway actually. Di ba? Sabi ng kaaway, kung ikaw talagang tunay na anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong yan. Hindi nakita ng kalaban na malakas si Panginoon, spiritual. Ang nakita ng kalaban, physical. Ano po ibig sabihin nun? Sa revival, hanapan ka ng kaaway kung saan ka mahina. Mhm. At kung saan ka mahina, doon kayo titirahin. Paulit-ulit ka na Yes. titirahin. At maaaring paulit-ulit ka rin napapol. Amen. Yes. Kasi yung sabi nyo kanina, the more we get closer to God, actually Napo. doon pumapasok ang kaaway eh. Parang hinahanap niya yung weakness mo eh. Doon. Kaya dapat talagang yung faith natin is malakas na kaya natin i-resist ang kaaway. Isa to sa mga katulad ng let's say sa umaga, pastor. Isang testimonya ko lang na halos every time na nagbabasa, kasi nag-share ako ng verse every day and then I read the whole chapter. When I start sharing it and then later on binabasa ko na, andyan yung yung bang gagawin kanyang uneasy ng kaaway para hindi mo mabasa yung andyang kailangan mong pumunta ng banyo, something like that, na parang andyan yung parang ang katikati ng katawan mo, maraming bagay. Pero you know what I do? Habang gano'n na nararamdaman ko, nire-rebuke ko siya. Alam ko dun niya tinitira kasi syempre morning yan bagong gising ka. So talagang gumagawa siya ng paraan na hindi ko mabasa yung buong chapter na yon. Pero nire-resist ko siya talaga. Nire-rebuke ko siya. Nire-rebuke ko siya Sabihin, talaga. dinidistract ka. Ganun. Dinidistract ako. Pero hindi ako nagpapadistract. Sabi ko, in Jesus' name. In Jesus' name. Sabi ko, umalis ka dito. Tatapusin ko itong Amen. binabasa ko. Ayun. So, but there are, siguro merong hindi talaga minsan. Kasi nga, ewan ko kung tama yung kasabihan. We're just human. We still continue sinning. Yeah, it's true. Pero, kung ang Holy Spirit, yung fruit of the Holy Spirit is nasa atin, or the Holy Spirit Himself ay nasa atin, mariresist natin yung mga kasalanan na dapat hindi natin gagawin. Para bang yung, ano ba yung sabi? Ano ba yun? Yung sometimes there are things that I don't want to do. Pero I need to do it. Parang ganun. Yung marami, di ba, Pastor? So anyways, yun lang po ang aking konting testimonya. So, Apo, I'm sure praise nangyayari God. sa iba yan. Oh. Opo, totoo po. So, the more na napapalapit tayo sa Panginoon, the more na nagwawala yung kaaway na Yes. nagpupumilit, nagsusumiksik na guluhin yung ating focus sa ating Panginoon. Ganyan ang trabaho niya. To kill, seek, and destroy.
Yan ang gawain ng kaaway natin. So, the best thing na magagawa natin is prayer. Sabi nga, go to your room and pray to your Father. Yun ang the best natin magagawa. Kasi kung naka-expose tayo sa labas at nakabukas yung mga cellphone natin at nanonood tayo ng TV, so mas nagkakaroon tayo ng distraction. Maraming bagay kasi yung ginagawa ng kaaway ngayon sa panahon natin ngayon. Mai-share ko lang yung social media. Ang laking bagay na, I think, alam mo, sa palagay ko, gawa ng antikristo itong social media na ito. Although, nagagamit sa mabuti at sa masamang paraan. Yun lang ang problema kasi ay dati ang social media para magkaroon ng mga contact sa mga kaibigan o kamag-anak. Ngayon, nangyari ginagawa ng panloloko, pang-scam ang social media ngayon. So, ginagamit ng kaaway itong platform na ito para makapanloko o masira yung ating focus sa ating Panginoon. Pero kailangan we have to resist. Kailangan labanan natin itong mga bagay nito. Kapag yung utak natin o yung isip natin dinadaan tayo sa maling gawain, kailangan ililiko mo sa tamang landas. Ganun, kailangan may resistance. Amen. Pagka wala kang ng resistance, yun ang problema. Yun ang obserbahan natin ang sarili natin. Kapag yung ginagawa nating kasalanan na alam na nating mali, ginagawa pa rin natin, pero nagkakaroon ka ng conviction, I think medyo okay ka pa nun. Pero kapag wala ka ng conviction, hindi ka nakakaramdam ng konsensya sa ginagawa mo o natin, yun ang malaking problema. So, yun ang nakakatakot. So, obserbahan natin ang sarili natin sa tuwing tayo ay nakakagawa ng kamalian o kasalanan. Alam naman natin kung ano yun. Mag-isip-isip tayo kung gusto pa ba natin ipagpatuloy yun o labanan natin or nasa sa atin yan. Kasi kung wala tayong conviction, mabigat na problema yan. So, yan yung mga espiritu, yung kailangan we have to awaken our soul, yung ating spiritual. Kapag hindi na nagigising yung ating espiritu, ay mukhang patay na ata. Ayun. Pastor Arwin. Yeah. Wow. Amen. At least naging fruitful po yung ating pong discussion today. Salamat po sa mga nag-participate at nakinig. Naway gamitin po ng Panginoon ang bawat mga lingkod po ng Diyos sa iRadio at ang programa pong ito para yung laging salita ng Panginoon. Amen. Yan. Yes. Ay, may mga question pa tayo dyan? Wala na. Ayan. Amen. I think malinaw lahat sa atin na yung kailangan merong awaken yung ating soul o may magising tayo hanggat may panahon pa. Baka mamaya hindi na tayo magigising, it's too late. Huli na ang lahat. Alright, may mga prayer request? Tapos na nag-pray si Nag-pray na pala siya. Yun pala. Yun, Okay. yeah. Maraming salamat, Pastor Thank you, Arwin. Pastor. Ayan. Welcome po. Oo. Hello kay Kumaring Jan at sa aming inaanak, malaki na siya. Malaki na rin ang utang. Malaki na rin. Akala mo nakakalusot tayo, no? I know, hindi namin kayo nakita nung last na umuwi kami kasi medyo kulang-kulang oras, pero babawi po. Okay lang po. Next year. Ano na namin lahat, ito-total na namin. Anong pangalan niya ulit, Sed? Send po, Zedekiah Ayen. Hi, Sed. Sumisilip siya. Kanina. Alright. Thank you, Pastor Arwin. Ayan. Ayan, Sed. Sabi po, Ayan. Pakisilip mo nga sandali. Hello Sed. tayo. Hello tayo. Sedi! Kaninang ingay-ingay niya habang nagsasalita ka Di naman. Oo nga. Siya. Sedi! Nagtatago siya ngayon. Good boy siya. Yeah. Oh. Say hi, ha? Hello, Sedi. Say Ninong. Hi, Sedi. Hello po. Hi, binata, no? Ilang taon na yan? How old are you? 4.5 years na po. 4.5 years. Apo. Ayan. Kailan ang birthday mo? When is your birthday? When is your birthday na?
I Kailan? know. January January 17. 17. Oh, January, nandyan kami. Next year Oh, po. tama. Ayan, Tama. uuwi si Tama. Ninang mo. Ayan. Papadala ko ng transformer din sa iyo, ha. Anong gusto mo Ako mo toy? mahilig po. What do you like Transformer? toys down? Oo. Dino. Dino? You want dino? Dino? Oh, Ano yung dino? naka Bible. Ano What? yung dino? Naka Bible. Ha? Dino? No, dino? Rhino, Oh, rhino? mga transformer. Oh, rhino. Oo. Gusto mo ng rhino? Sige, Mahilig po sa dinosaur. Okay. Wala ko alam sa mga ano, sa Ako, mga hindi ko alam yun eh. transformer. Anyway, Okay. thank you, Pastor Arwin. God bless sa inyo. Thank you po. Always be a God bless good po. boy, God. okay? God bless po. Bye-bye. Okay? Ano po? Thank you po. So, Bye-bye. Love you. you We love you too. Bye-bye. Sabi Okay. Bye. God bless. Okay. Ayan. Pastor Arwin Nunez, maraming salamat sa ni-share mo ngayong gabi. It's napakaganda na kanyang topic. Yung Yeah. awaken the soul. Ayan. Kailangan magising tayo. Ay, ako, inantok. Kaya lang gigising. Hirap yung tutulog-tulog yung ating spirito, no? Pagkatapos napabayaan na nating tuloy-tuloy na nagkakasala. But it's too late na makabalik tayo at makarecover tayo. Okay lang, mabuti kung nakakaramdam pa tayo ng nakukonsensya tayo. Pero, ewan ko ba? Yeah. It will come a time na Minsan kasi naisip ko, bakit ganito lagi na lang nauulit? Paano mo talaga mariresist yung paggawa ng kasalanan? Ano? Minsan pa nga, mas nagagawa pa, mas worse pa, mas matindi pa eh. No? Paulit-ulit na lang na nagagawa na sabi ko, Lord, paano ko ba maiiwasan tong kasalanan na ito? Kaya, sabi nga naman ng cross-culture, keep repenting. Umingi tayo ng tulong sa Ama na huwag nang maulit muli yung mga gawain na yun. Resist the devil. At yan iiwanan, aalis daw yan kapag nag-resist tayo sa kanya. Alright, time to go. Wala na announcement? wala naman. Okay. Hello, Kirikiray. Yeah. Kirikiray. Si Friendship, Kirikiray. And hello rin kay Hindi, Bernabe Jack. hindi na kayo Ayan. nagsasawa. Ay, ano ba? Si Bernabe Jack. Ay. Oh, di asawa ni Jaja, di ba? Ay, oo. Bernabe Jack from Bernabe. Dubai. Oh, Bernabe Jack. Kala. Hello. Okay. Si Beth. Anong tawag sa kanya? Si Ben. Oo. Kita tayo dyan sa Dubai. So, Dubai. Pupunta kami sa Dubai next year. Yes. Next year, no? Next Padala year. mo kami ng discount na ticket, ha? Alright, time to go, guys. Maraming salamat po at sa inyong pagsuporta sa iRadio. Please click like and subscribe po ang ating iRadio sa YouTube channel. Ganon din po, i-follow po natin dito sa Facebook. Nasa 29,323 na po ang Praise ating God. Subscribers. subscribers. Ayan, yan legit po yan. Walang yadba yan. Walang gayla. Legit. Ayan. Hanggang bukas po muli, ako po si Ramon Pasco. Karim Pasco. Good night and Ano na sa'yo? Ige, ay medyo, yeah. Flipping gumino. Uhe, bong sahada. Kamsamida. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.